sa pag-amin po ng Department of Justice na isa sa kanilang tinitingnan, inaaral kung talagang ang nagngangalang Atong Ang na negosyante ay merong kinalaman. Isa yan sa dahilan kung bakit siya pinag-uusapan. Alam niyo kung bakit ko po tinatalakay ito, kasi parang lumalabas na may mga membro ng media na di umano'y may mga death threats or tinatakot dahil nababanggit daw po yung mga pangalan ng posible na may kinalaman. Kaya nga posible. Pero dahil po sa pag-amin ng DOJ na nag-iimbestiga na isa sa kailang ikinukonsidera na si Mr. Ang ay kanilang imbestigahan, ay yun po'y lehitimong balita. Hindi yan paninira. Okay? Kasi pag sinabi mong paninira, ibang isyo yun. Ang paninira, yung walang basihan. Ang pinagbabasihan ng media, kaya tinatalakay ito at nababanggit ang pangalan doon sa sinabi ng DOJ Secretary. Kasi anuman pong sasabihin ng pamahalaan, especially ng DOJ, NBI, Police, DILG o mismo ang Pangulo, tungkol dito sa controversial na 100 plus missing sa Bungero, ay balita, issue. Kaya sana naman naintindihan din ng mga pribadong mamamayan, personalidad sa business at iba pa, maging sa showbiz, na pag binanggit ng pangalan, hindi ibig sabihin guilty sila. Meron din silang karapatang ipagtanggol ang sarili. At kung sakaling umabot sa investigasyon, humarap sila, ipagtanggol nila ang kailang sarili. Katulad nito, ang binabanggit Mr. Ang at si Barreto, Rachel Barreto, umano. Yan ho yung mga binabanggit na mga pangalan sa ngayon. Wala pang ibang pangalang lumabas. Maliban dun sa ang sinasabi lang ay 15 pulis na ngayon ay under custody na o custody or kontrolado na ng PNP. Hindi na ho ito nakakapag-duty. Floating na ito at nandyan lang sa headquarters ng PNP. Maliban doon ay wala pang ibang nabanggit na pangalan. So, sana maintindihan ito ng mga nagmamahal din at mga followers ng mga personalidad na nababanggit ang pangalan, kasi kayo naman po ay binanggit base sa inisal na investigasyon. Huwag nating kalimutan, malalim ang investigasyong ipinag-utos ng Pangulo. Kaya ang mga posibleng pangalan ay iniimbestigahan. Pero hindi ibig sabihin guilty yan. Yan ay subject for investigation, case build-up na ngayon ay siyang trabaho at ginagawa ng DOJ. Okay? Kasi ang purpose po ng investigasyon, malaman ng katotohanan, mabigyan ng katarungan yung pamilya ng mahigit na 100 sa Bungerong nawawala. Napakahalaga nun. Ngayon po ay nagkaroon sila ng pagkakataon sa nakalipas na administrasyon, hindi nila nakuha ang hustisya. Dahil daw ma-influensya at mayaman ang mastermind o nasa likod nito. Ngayon, lumakas ang loob nila dahil ang sabi ng Pangulo, dapat bigyan ng hustisya ang mga yan. Kaya naman po sila nagrarally, nagpe-press conference, at malakas ang loob ngayon na lumanta dahil sila ipinagtatanggol na ng gobyerno sa ilalim po ng mga batas na pinapairal. So walang personalan ito. Ang mga media na tumatalakay sa isyong ito, trabaho lang. Ang ginagawa ng mga otoridad ay trabaho lang din base sa complainant at ebidensya. Kaya sana huwag mapipikon yung mga naaakusahan, napapagbintangan. Total bintang lang naman yan. Until now, may karapatan naman kayo na ipagtanggol lang inyong sarili. Kung talagang wala kayong kinalaman, ay di malinis po ang magiging resulta nito. Pero yung mapikon kayo at magbanta sa mga tumatalakay sa isyong ito, hindi naman ho tama yan. Dahil ang demokrasya, malayang pamamahayag, yan po hindi dapat nawawala. Pero alam naman natin, kahit ako, alam ko, may limitasyon. Alam ko po. Pero yung siyempre, sobra kong tumalakay, lalo na sa social media, maraming for views only, maraming for subscribers only, para lang maraming manood makinig kung ano ng mga pinaggagawa, na akala mo guilty ng tao, ay naku, delikado yun. Ako, hindi po ako gumagawa ng ganyan. I know my job. Alam ko ang aking limitasyon. Dahil ako po ay membro ng traditional media, hindi lang political blogger. Kaya yung pagtalakay ko, yung mapapansin, hindi naman tayo nagyayabang, hanggat maaari ay kung ano ang ginagawa ng gobyerno, yun lang ang sinasabi natin. Ay yung mga chismis,
o yung mga pagtalakay tapos ilalabas mo yung pangalan o kaya picture ng mga tao ay delikado. Kaya nga po ngayon yung National, ano bang opisina yon? Privacy Commission yata yun, yung PC. Merong gagawin na sila ngayon na maghihigpit na. Dapat lang para sa privacy ng tao. Ito, bagong balita ito. Siguradong tatamaan dito ang mga content creator na mahilig na maglagay ng napakaraming mukha sa kanilang mga channel. Kung minsan nagsisiksika ng mga mukha ng mga personalidad. Bawal po yan pag walang pahintulot ng may-ari. Yan po ay pwedeng makasira sa reputasyon ng kanilang pangalan at ng kanilang pamilya. Libelous yan pagka po hindi totoo sinasabi nyo. Kaya nga doon sa mga gumagamit ng aking mga video at ng aking mga picture, maging maingat po kayo Huwag niyong i-display ang mukha ko dyan. Nang wala akong kinalaman o hindi ko naman po binigyan kayo ng authorization o wala akong pahintulot dyan. Ganon din ang mga politiko at personalidad, pribado at pampubliko. Yan po yung galaw ngayon ng National Privacy Commission. Ipagbawal ang paggamit ng video at mga picture without approval ng taong involved dyan, ng taong may-ari. Kaya ngayon, naging mag-adjust na po kayo mga content creator, na mga kapwa ko, mga vloggers. Kung nyo mapapansin, dito sa aking pagbablog, mukha ko lang makikita nyo. Bihirang-bihira yung mga video at picture. Bihirang-bihira po yan. Kaunti lang. Hindi tayo katulad ng ibang channel na lahat ng mukha, minsan 10, 6, 7, lahat nagsisiksikan ng mga mukha doon sa kailang mga channel. Ang purpose noon, for views and subscriber only. Basahin nyo at pakinggan nyo yung topic nila, wala naman laman. Magkaka-interest ka lang kasi nandun yung picture, pero bawal po yun. Bawal na bawal po yan. Kasi yung privacy ng mga tao na hindi sanay na pinag-uusapan sa publiko, yan po'y kanilang karapatan, pwede silang magreklamo. Kaya nga yung kautusan ng National Privacy Commission, tama ba? Basta yung commission na nakatutok dyan sa isyong yan, kanila na hong gagawin yan. Kaya maging warning po ito. Kasi napakahirap niyong ilalagay yung mukha ng politiko. Ilalagay mo niya yung mukha ng isang pribadong mamamayan. Tapos aangguluhan nyo na korap, aangguluhan nyo na masama. Ay hindi naman totoo. Di sinira mo na. Dahil dinisplay mo mukha. Yan po yung libel po yan. Cyber libel ang paggamit ng video at picture ng walang approval o concern, yun pong mga tao. Dapat ipaalam nyo, sir, in-interview kita, ilalabas ko ito. Sir, meron kong ganitong istorya, yung picture mo gagamitin ko. Pag hindi siya pumayag, huwag mo gagawin yun dahil kakasuhan ka nun. Ay yung iba dyan, lagay ng mga pangalan at mga mukha. Wala akong approval yun sa mga taong may pag-aari nun. Crime o cyber libel yan. At labag yan doon sa policy na pinapairal ngayon ng National Commission for Privacy, parang ganun ho yung commission na nagbabawal. So maging warning ito. Yan po yung dahilan kung bakit ko pinapaliwanag, kasi hindi ko hilig magkarga ng mga mukha at video ng mga taong baka masira. Pinapangalagaan natin yung kanilang reputasyon, ang kanilang pagkatao, dahil mahalaga yan sa kahit kanino. Please like and share, subscribe and follow kung hindi pa.